Mula naman sa kanan. Ginagamit ng kwago yung mga plumahe niya para lituhin ako, para masugod ako ng paniki. Parehong long range at short range ang mga atake nila. Teka, ibig sabihin... Nakakamangha yung aura mo, pero walang may tutulong sa'yo yan. Pagdating sa pakikipaglaban sa dilim, kami ang panalo. Iibahin ko ang approach ko ngayon. Gagawin ko ang hindi nila inaasahan. Kung papagulo lang yung kwago, dapat mas mag-focus ako sa pagsalakay ng paniki. Pagkatapos tumira ng kwago, susunod agad yung paniki. Ngayon na! Huli ka! Sumablay ako! Pero sakto lang yung timing ko! Ultrasonic waves! Bakit ganun? Sablay na naman! Nagagawa niyang mahulaan kung saan direksyon manggagaling yung atake ko. Matalas ang pandinig niya para sa isang tao. At napansin ko rin palakas ng palakas ang aura niya, kaya halos wala ng epekto sa kanya ang mga plumahe ko. Alam ko na. Gumagamit ng ultrasonic waves yung paniki para makaiwas sa counter-attack ko. Kung hindi ako makakaisip ng paraan para mapigilan yon, hindi ako mananalo. Iba to! Ang kama! Anong ginagawa niya? Lalong lumalaki ang aura niya. Mukhang magiging problema to. Hindi rin. Tingin ko pagkakataon pa nga ito. Kung espesyal na tira niya ang ginagawa niya, kapag nakita natin ang kahinaan niyan, tayo ng panalo. Magagamit kong echolocation ko para maiwasan to. Kailangan mo ng suporta? Huwag muna. Susubukan ko munang makalapit ng husto sa kanya. Papalayo ang tunog. Nawala na ng tuluyan. Ngayon walang papagasbas. Magdadive ako. Hindi gagana yan. Ibang ang pakpak mo sa kwago, kaya naririnig ko pa rin ang paghiwa nito sa hangin. Sige nga, gawin mo na. Ang espesyal mong tira. Hindi siya kumikilos? Hanggang dyan lang talaga ang pandinig ng mga tao. Kung ayaw mo, ako na lang ang titira. Gigilitan ko na lang yung lalamunan mo. Dahan-dahan lang ang pagpwesto. Hintayin na makalapit siya ng husto. Binibitag niya lang ba ako? Lagot. Pero mga ilang milliseconds pa bago niya mapakawala ng suntok na yan. Sobra pa ang oras na yan para makaiwas ako. Ang ingay! Wala akong makita. Kailangan kong makalayo! Wala ka ng takas! Jack! Hindi lang ikaw ang nakakagamit ng tunog. N! Para masundan ang galaw ng kalaban. Papel! Sapol! Ha? Bato! Ginamit niya yun para sa lagyan ng tira ko. Akala mo siguro panalo ka na. Sar naman, nasayang lang yung paggamit ko ng jajakain dahil sa kanya. Ano yun? Halos matumba na ako sa sakit ng ingay na yun. Ultrasound din ba yun? Ang lakas din ng boses ng pasaway na bubwit na yon. Pero pagdating sa paggamit ng tunog sa pag-atake, walang tatalo sa akin. Sorry ka na lang. Ang husay din na naisip na attack combo ng dalawang ito. Pinagsamang ultrasonic wave attacks at physical na lakas. Paano ka na ngayon? Tatakpan ko ba ang tenga ko? Hindi pwede. Kung ganitong madilim, kapag nagka-handicap pa ang ibang pandama ko, mas lalo akong madidihado. Alam ko na! Dio! Oh? Umiilaw ang mga mata niya? Teka, ora ba yan? Masaasa siya sa paningin niya at hindi na niya papansinin ang tunog? Bigyan natin siya ng isa pang tira ng aking secret noise! Okay na to. Makakatulong na to kahit papano. Naglagay siya ng basang tela sa tenga niya bilang improvised earplugs. Mautak din siya. Totoo ngang napapahina ng likido ang kapangyarihan ng tunog, pero tignan nga natin. Pwede na. Mas okay to. Matutukoy ko yung kwago sa pamamagitan ng aura niya. Eh na! Plumahe?
Gumamit siya ng Zetsu. Oo nga naman, dati silang mga hayop sa gubat. Mula kapanganakan, likas na sa kanila maging predator. Sanay sila manghuli. Kaya kong tagalan ng mga pisikal na atake nila pero hindi ko kaya yung ultrasound. Ang sakit talaga. Kapag hindi ako gumamit ng giyon ng tuloy-tuloy, makakatama sila sa akin bago ko pa malaman ang posisyon nila. Kung lakas ng aura ang labanan, lamang sa kanila yung bata. Ang daming beses na nila nakatama sa kanya pero sa kabila nun, halos wala siyang natamong damage. Pero sayang dahil baliwalain kung hindi siya makakaisip ng strategy. Magiging target practice lang siya sa kanila, hindi siya mananalo. Magkatugma ang bawat kilos nila. Kailangan ko lang sirain yun! Ang kalaban niya kapag inatake niya ako ng sunod-sunod, hindi na namin magagamit ang ultrasound. Diyan ka nagkakamali! Matatalo ko siya sa isang jack and bato lang. Kaya lang, pag ginawa ko yun, baka tumakas yung isa at magsumbong sa ibang kasamahan nila. Para sa akin ang isang mabituing gabing tulad nito, sinliwanag ng tanghaling tapat. Basta hindi ka na pakadiliman sa paligid ko, kaya ko makakita ng malinaw nang hindi ginagamit ang pandinig ko. Kaya kapag tinakpan ko, ang tenga ko ng ganito. Makakaatake ako ng bigay todo! Pinalibutan niya ang buong katawan niya ng aura para hindi siya madamage na malaki sa mga suntok ng kalaban. Kaya lang dahil dun, humina rin ang mga suntok niya. Hindi niya mabuburuhan ang kalaban ng ganyan. Kung panay depensa lang ang gagawin niya, hindi siya mananalo sa kanilang dalawa. Ay, wala nang pag-asa to. Ang lakas nila, kahinaan rin nila. Yun ang... Bawat pagkilos nila na lagi magkatugma. Dito na! Palagi sila nakapwesto sa magkabilaang panig para hindi ko sila mapatamaan ng sabay. Ibig sabihin, kung nasa harap ko ang kwago, nasa likod ko lang yung paniki! Isang higanting pader! Nasa likod ko pala yung tunay na pader! Nagamit niya laban sa amin ang napakagaling na teamwork namin. Oo. Ngayon nag-iisa ka na lang. Mas maibibigay ko sa'yo ang buong atensyon ko. Oras na naipatupad niya ang pinaplano niya, ayos din. Pero kung hanggang doon lang ang ibubuga mo, kulang na kulang pa rin yun para makaraos ka dito ng buhay. Ayoko na! Ibato ang kamo! Jack! In! Bato! Siniguro ko sa kanlurang kita pinalipad. Bumalik ka sa pinanggalingan mo sa NGL! Grabe! Ang lupit nun!